Ayun guys, happy weekend, Saturday morning. Magre-review tayo ng motor ko. So magre-review ako ng Rusi Flare ko, 2 months review sa motor ko na to. Kasi ayun, 2 months na siya sa akin. Then dapat yung motor ko i-review ko siya 1 month eh. Pero sabi ko sige, parang kulang pa yung experience or yung napapakaramdaman ko sa motor, kaya sabi ko 2 months review na lang. So dito lang ako magre-review, malapit sa amin. Doon tayo pumunta sa may parapet. Maganda kasi yung view dun eh, para overlooking din. Ayan. So doon tayo magre-review guys. Biyahe muna tayo. So ayun, kahit na dito lang ako nagmumotor, nag-helmet ako eh. Kasi wala lang, diba? Safety perks. Safety perks. Wala akong mahanap na bilihan ng sunglasses, men. Akong bumili ng sunglasses eh. Ito pala yung odo ng motor ko. Saan nakita? Maandar kasi. Ayan. Motor review. I-review muna natin yung motor. Biyahe muna, biyahe. Malapit lang to, ang 1 kilometer, 1.5 kilometer lang yung layo niya. So dito, kaliwa tayo dito. Dito ako, right. So ayun nga, 2 months review, honest review. Ano ba yung mga naging issue ko? Ano yung mga naging issue ko? Fuel consumption. Ito ba? Fuel consumption, braking, shocks. Tapos siguro power niya, top speed ko. Ayun, top speed. Tapos yung mismong motor, i-review na natin. Right. So, kita tayo dyan. What's up mga tropa? Happy Saturday morning. Morning pa naman eh, 10 pa lang eh. And so, ayun nga, sabi ko kanina sa video, magto 2 months review ako dito sa motor ko kasi ayun, gusto ko lang i-depend na yung Rusi, maganda rin yung quality niya. Kasi galing din naman kami sa mga branded na motor. Ayun. So dito pala ako nagre-review ng motor. Dito ako nagbi-video sa may parapet. Mga taga sa amin alam na to. Maganda kasi yung view dito, overlooking eh. Ayun. Ito yung view dito guys. Tapos ito yung motor ko. Ayan. Ayun. So ayan, siguro start ko na kagad yung review ko sa motor ko. So ito yung 2 months review. So kagaya rin na sabi ko kanina, mas pinili ko yung 2 months review kaya sa 1 month. Kasi baka sa 1 month hindi agad lumabas yung mga issue niya eh. Alam mo yun, pag sinabi kong issue, yung kumbaga yung mga magiging problema mo sa motor. Kasi yung iba niyan lumalabas pa nga sa ano eh, siguro sa mga 10,000 kilometers na odo or 15 to 20. Depende rin naman sa paggamit mo sa motor. So ayan, siguro unahin ko yung good side niya bago yung bad side. Last natin yun. So good side niya, siguro masasabi ko sa suspension niya sa harap. So pag may mga lubak, okay naman ako. Wala akong problema sa kanya. Kahit malubak ako ng medyo malaki-laki, okay lang. Tapos second siguro, etong sa headlight sa gabi. Siguro kahit di na ako magpakabit ng mini driving light kasi maliwanag na siya para sa akin eh. So nilalagay ko lang siya sa gabi, naka-bright lang ako lagi para maliwanag siya. Mas malaki kasi yung sakop ng headlight niya pagka naka-bright eh. Kaya ayun, lagi lang siya nakaset doon. Tapos
Pagdating naman sa braking niya sa harap, so naka-disc kasi sa harap niya. Kaya mas malakas yung preno niya sa harap kumpara sa likod. Ayan. So etong likod niya kasi naka ano pa to, drum brake pa. So iba yung power ng braking system niya sa harap. Tapos ito palang motor ko na to ay 125cc. So kakategory niya yung mga Honda Click, mga Mio, Gravis, yung mga Abenis, yung Bergman, ito yung nasa kategory niya. And then pagdating sa preno sa likod, na-adjust ko na kasi ito eh. Kasi ayan, na-adjust ko na siya kasi medyo hindi makapit yung unang unang adjust niya. So pina-adjust ko ulit. Ako lang nag-adjust niyan. Na-adjust ko siya ulit. Ayun lang. Pagdating naman sa power niya, okay naman ako. Wala naman akong complaint sa power niya pagka mo-overtake naman, diba? May alis factor din. Tapos siguro hindi naman kasi ako yung klase ng driver na karera-karera or yung pangmatulinan eh, di ba? Kaya yung power niya sa akin okay na pero yun. Hopefully kapag nakaipon na ako, bala ko mag-upgrade sa Aerox 155. Pero hindi ko bibitawan tong motor na to. Kahit na mag-upgrade ako, yun. Sa garahe ko pa rin to. Say na nga. Siguro yun yung mga good side niya. And then di-discuss ko rin yung mga naging issue ko sa motor ko. Kasi 'di ba? Lahat naman ng motor kahit branded magkaka-issue ka talaga eh. So ayun, siguro yung unang naging issue ko sa motor ko. Number 1 na naging issue ko sa motor ko. Siguro yung sa busina. Ewan ko kung madumi lang yung pinagkakapitan nung may ano kasi ito eh. Para siyang bakal dun sa loob na nag-click siya yung positive niya para magbusina. Minsan kapag bago under wala akong busina eh mahalaga sa akin yung busina eh. Lalo na pagka overtake ako or sa gabi o kaya may mga biglang tawid lang, di ba? Malayo pa lang binubusinahan ko na eh. Ayan, siguro etong busina ko hindi ko pa nalilinis eh. Madumi lang siguro yung ano niyan, sensor niya doon. Ayun, yun yung number 1 na naging issue ko dito. Tapos second naman, itong sa may headlight. Dito sa may kanan na part. Pagka binabright ko siya sa gabi, ito lang yung nakailaw, yung kaliwa. Yung kaliwa lang yung nakailaw pag sa gabi minsan. Minsan naman, kahit pag naka-bright, sumasabay. Ewan ko ba't ganon. Siguro sa ano lang yan. Maluwag lang yung mga sa bulb niya kasi hindi pa siya LED eh. Ang LED pa lang dito, itong eyeline. Ito yung tinatawag na eyeline. So ito pa lang yung LED dyan. Tsaka ito LED, headlight, bulb type, signal light, bulb type pa siya. Sa likod din, ganun din, bulb type. Ayan. Sa likod, bulb type pa siya, signal light, brake light, bulb type pa. Tapos yung plate lights niya, plate light, bulb type pa yan. So, ayun. Magagandaan din naman yung bulb type. So, ano pa ba yung mga dapat kong discuss dito? Ayun, siguro yung pangatlo na naging issue ko sa kanya. O, hindi naman talaga issue. Hindi naman major issue or para hindi mo ikagusto yung motor. Siguro yung preno sa likod. Medyo di ako satisfied sa preno niya. Medyo mabigat kasi ako, tumaba na ako eh. Di ako satisfied sa preno sa likod kasi para sa akin medyo mahina. Siguro dahil drum brake pa. Ayun, pag-usapan naman natin yung fuel consumption ko dito sa motor na to. Putik, ang init na. Yung fuel consumption ko pala sa motor na to, pagka long ride, kagaya nung nagmarilaki kami, naka-average ako dito ng 35 to 34 kilometers per liter. So, ito palang motor na to carb type pa siya. So, sa ganong average ng fuel consumption na carb type pa, para sa akin okay na ako doon, 35 kilometers per liter. Pagka long ride, pag sinabi kong long ride, yun yung walang yung hinto arangkada, hindi kagaya sa traffic. Ayun siya.
35 kilometers per liter. Kapag pupunta naman ako sa school or dumadaan ako sa traffic, yung simula Padilla hanggang Marikina or hanggang SM Masinag doon kasi traffic doon, bakbakan lagi. Doon singitan, hinto arangkada, nakaka-average ako ng 30 kilometers per liter to 33. So ayun nga, kasi carb type pa siya, di pa siya FI or fuel injected. Okay na ako doon. Kasi di ba? Medyo ano na, malayo na yung mararating mo doon. Tapos nung nagbulakan naman kami sa Minor sa Garay, naka-average naman ako doon ng 35 din to 34 eh. Ganun siya naglalaro. 35 kilometers per liter to 34. So ayun, long ride yun. Mix yung ano nun eh. Baga merong arangkada, merong stretch na hindi into arangkada. Yung kasi traffic sa may bandang Commonwealth, tapos sa may San Mateo. Hindi, syempre dumading kami sa mga traffic na bandang Masina, ganun. 35 to 34. Pero yung balikan ko nun, full tank ako, nagtos. Yung odo pala ng motor ko ito. Wait lang, naka-on ba? Ay, hindi pala naka-on. So yung natatakbo ko na ay 3,057. So magche-change oil ako pagka nag 3440 na siya or 3,440. Kasi every 1,500 kilometers ako nagche-change oil sa motor eh. Yung gamit ko na langis pala, hindi siya fully synthetic lang siya. So sinet ko ng 1,500 ako magche-change oil palagi. Pero kung yung langis nyo, pwede nyo tignan kung malinaw pa or yung maitim na talaga. Pag maitim na talaga, kahit siguro mga 1,000 pa lang, pag city driving kasi talagang maalikabok, pwede na kayo mag-change oil kaagad sa mga motor nyo. So saan medyo malinaw pa eh, pero preventive maintenance na din, 1,500 change oil na kayo. Diba? Kumbaga ano nyo na yun eh, pag-aalaga nyo na yun talaga sa motor nyo eh. Siguro ayun lang. So ayun pala, dagdag ko na rin, tumatap speed ako dito ng 80-90. So di naman ako walwal kasi magpatakbo eh. Tsaka wala namang mga stretch dito na kaya mong mag 100 talaga kasi konting arangkada mo lang may na kagad, corner na eh. Yung mga bangkingan ganun. Kaya nag-average lang ako ng 80 to 90 kilometers na takbo. Pero sa 90 na yun, kaya niya pa mag 100. Pero syempre, kung mag 100 ka, baka may kalagyan ka na, di ba? Baka may kalalagyan ka na pagka pinilit mo mag 100 eh. Kaya okay na yun, 90, 80, 90. Kung gusto mo magkarera, doon ka sa racetrack. Huwag sa mga public highway kasi isipin mo lagi yung safety mo. Kung hindi man ikaw yung makaksidente, makaka-aksidente ka. So kaya naman tayo nagmumotor para makapunta sa mga lugar ng pupuntahan natin ng maayos eh. Hindi naman tayo nagmumotor para magkarera eh. Iba yung pagmumotor ng karera sa racetrack yun, hindi sa mga public highway. Kaya yun, drive safe lang lagi. Isipin nyo lang palagi na may nag-aantay sa inyo pa uwi, kaya huwag kayong makulit sa kalsada. So yung mga nag-aantay sa inyo pa uwi, di ba? Hindi kayo makakauwi ng ligtas. Eh, isipin nyo, kawawa rin sila. So, ayun. Basta drive safe lang, alam nyo na yan. Kung dumaan talaga kayo sa tamang process, alam nyo yung mga batas ng LTO. Alam nyo kung kailan kayo pwede magpatakbo ng matulin, road condition, weather condition, tapos yung potential ng motor nyo. So, ayun, ingat-ingat lang. So, ayun, dito pala ulit ako sa may parapet sa amin banda. Sa may taas lang to sa amin eh. Dito ko naisipan i-vlog yung 2 months review ng motor ko. Kasi maganda dito eh, tingnan mo naman. Konti lang hindi masyadong maraming dumadaan. Tapos may side dito na kung saan pwede kang pumarking, tapos tumambay, enjoy mo yung view, di ba? Pala yung nakikita yung bundok pala doon guys. Yan na yung Sierra Madre Mountains. Pagka dumaan kayo sa may Marilake, puntang Tanay, makikita nyo rin yan doon eh. Tapos dito,
Yung doon banda, doon veterans yung doon banda eh. Diba? Tapos ito yung motor ko, syempre. Kasi ito ako. O yun, ang init na talaga, putek. Anong oras na rin kasi. Yan, ang ganda lang ng view dito guys, sine-enjoy ko lang muna. Diba? Bala ko mag-windmill na Pililya windmill na vlog pero di ko pa maano kasi medyo nagiging busy na rin sa school, may mga activities na rin na kailangan gawin. So ayun guys, yung mga dapat nyo malaman sa Rusi player ko. So para sa akin, sa panahon ngayon, quality na talaga lahat kahit anong brand pa yan. Kasi dumadaan na sila sa quality inspection. So hindi na sila bara-bara gawa lang. Tandaan nyo, lahat ng motor nagkaka-issue yan. Kahit branded pa yan or kahit hindi branded, siguro ay nasa pag-aalaga na rin talaga, tsaka sa kung paano mo gamitin yung motor mo, tsaka sa pag-iingat mo sa maintenance na ginagawa mo. Kaya kahit anong brand pa yan, di ba? Kahit mag-branded ka pa, kahit mag-BMW ka pa ng mga big bike or mga scooter, kung di ka naman marunong mag-alaga, walwal ka and wala kang pake sa motor mo sa maintenance, di mo alam kung kailan ka dapat mag-maintenance. Kahit branded pa yan, bibigay at bibigay yan. So ayun, so hopefully sana ma-release ko na Aerox ko. Bala ko talaga Aerox ko kuhain ko eh. Yun talaga yung gustong gusto ko eh. Pagka siguro pag-ipunan ko yan. Pero sa ngayon, itong motor ko na to, okay na okay ako. Pinandi-daily ko nga to eh, diba? Parang ako nga lang yung unique sa kalsada. Ako lang yung naka-Rusi player na ano eh, motor sa kalsada eh. Pero branded kasabay ko eh. So ayun, drive safe lang talaga lagi. Mahalaga talaga na nagmamaneho tayo ng maayos at ligtas, diba? So ayun guys, siguro yun lang yung mga dapat nyong malaman sa motor ko. Then na-update ko kayo kapag siguro 6 months review, half a year review. Ayun, umabot ka sa part na to ng video ulit. Salamat guys sa mga nanonood sa akin palagi, sa mga tropa ko dyan, mga kaklase ko, sa mga nanonood sa akin palagi. Salamat. Titignan ako nila ate, ngayon lang yata sila nakita na nagbablog. Let's go. Yun, kung sumabot ka sa part na to ng video, salamat. Like, share, subscribe, drive safe, at ingat palagi. Yun, see you next vlog guys. Bye bye.